Hello, good morning. Ayan. Good morning guys kasi madaling araw na. Mga 4 o'clock ng madaling araw ngayon. Kaya good morning. So ayan, nakikita niyo ka-outfit ako today guys kasi pupunta kami ng Baguio City sa City of Pines dahil meron naman kaming magandang sasadyain doon. Talagang importante yung aming pupuntahan ay dediretso na kami guys. Sasamantalahin na namin ang mga pasyalan doon dahil mag-spend kami ng mga 2 days sa Baguio City at para makapasyal doon sa mga ibang tourist spot din dahil importante nga aming sadya doon kaya sasamantalahin na namin. Dahil ngayong panahon na ito guys, napakaganda ng weather sa Baguio. Ayan, kaya gusto ko rin ma-experience dahil most of the time pagka pumupunta kami doon hindi naman talaga malamig. Summer din, kaya hindi namin nalalasap yung talagang lamig ng Baguio. So ngayon guys, dahil malamig doon, ita-try namin. Ayan, i-share ko sa inyo guys ha. Maisama ko sana kayo sa pamamasyal na ito guys, kahit sa pamamagitan lamang ng video. So bago ako umalis guys ay welcome back syempre to my channel, Hilda Chavez Eview po. Ayan. At sana guys ay maging maayos ang aming biyahe. So ayan, bye! Alis na kami. So ayan guys, nandito na kami ngayon sa Baguio City. Ayan, nag-book kami guys sa Agoda. Ayan, at dito kami mag-i-stay sa Paladin Hotel ng 3 days and 2 nights. So ayan, pasok tayo guys sa aming hotel na titirahan. Ito ang aming day 1 and 2. So ayan, napakaganda guys ng aming titirahan dito. Napakalinis at talagang ma-feel at home ka. Ayan. Kompleto guys sila. Ang ganda ng kanilang CR. Ayan. Oh. Meron syempre heater yung tubig kasi talagang napakalamig pala guys. Ayan. Pagbaba pa lang namin ng sasakyan talagang napipil na namin na malamig. O ayan. At eto ang aming room. Ayan. Mayroon silang pa-TV. Ayan. May TV. At with ano na yan guys. Free internet kami dito. Oh. Ayan ako, 'di ba? Pahiga-higa na ako sa aking bed. O 'di ba guys, sarap buhay. Paminsan-minsan talaga kailangan din natin magliwaliw. Ayan, at meron kami ditong closet. Ayan, para ilagay ang aming mga gamit. So, ayan ang aming closet. May libreng towel. Ayan, at meron pa silang kahadiyero guys. Baka kasi may dala kaming milyon, diyan namin ilalagay. Joke lang. So, ayan. Oh, dahil napagod kami sa biyahe, kailangan munang medyo i-relax. Oh, eto na guys, ang aming unang paglilibot. Burnham Park ito. Ayan. Nasa Burnham kami ngayon guys. Bibili muna kami ng pagkain. Ayan. Kasi syempre, nakakagutom naman yung 3 oras at higit pang biyahe. Kasi nga, medyo nag-stop kami sa La Union. Meron kaming sinadya rin doon. Kaya medyo natagalan ang biyahe namin. O, napapansin nyo guys, ayan, change outfit na. Talaga nagpalit na ako kasi malamig na. Kailangan ng takloban yung ulo. Sarap pala dito guys kapag ganitong mga panahon. Talagang napakalamig. Oh, ayan. Ang ganda-ganda dito guys. Pag ganitong malapit ng maggabi. Marerelax ka talaga. Ang daming tao. Hindi nauubusan. Mukhang yung mga iba dito dayo talaga, katulad namin. Kasi nga guys, panagbanga ngayon. Ngayong month ng February is panagbanga festival, kaya ganito kadami lagi ang tao ng Baguio.
O ayan, dito naman guys sa Bornham na ito ay marami ka talagang makikitang iba-ibang bilihan. Nasa sayo na lang ang pagpili kung anong gusto mong bilihin. At dapat talaga guys, pag pupunta kayo dito, prepare kayo eh. Lalo dapat may pera talaga. So ayan, dito kami ngayon napadpad sa aming bibilihan ng aming food. At talagang ito trending. Ayan, ang binili namin guys ay spudge potato. Dahil sikat na sikat nga ito, napapanood namin. At dito nga yun sa Baguio, kaya hinanap talaga namin. O tingnan nyo guys, yung kanilang park, ang daming koi. Ayan, di ka pa ba marerelax kapag ganito? Sulit na sulit ang biyahe. Tsaka mapapansin dito guys, napakagaganda ng mga bulaklak at mga puno. Sana all lugar ganito. Disiplinado guys ang mga tao dito talaga. Makikita ninyo yung mga kanilang mga waste, hindi nila kinakalat sa kung saan saan. Meron talagang mga basurahan na nakalagay sa bawat corner. At kapag meron ditong nagkalat, ay siguradong hindi taga Baguio naman siguro. Mga matitigas din ang ulo ng mga iba. Ayan, talagang ang ganda. Pinapangangalagaan talaga nila dahil talagang maipagmamalaki naman talaga ang ating Baguio City ng Pilipinas. Ayan guys, hindi ko kaya yung lamig sa ulo kaya nakabalot ang ulo ko. Kasi parang pumapasok sa mga mata ko at tenga ko yung lamig. Hindi yata ako prepare, wala akong bonnet. Oh, ito na. Balik kami sa hotel guys. Ayan, dito na lang namin kakainin kasi napakalamig sa labas. Ito lang ang food na aming binili. Ayan, mashed potato. Oh, tsaka talagang itong aming binili guys. Nakakagulat. Binitbit lang namin ng ganito. Wala palang plastic dito. Hindi uso. Ayan, nagulat kami. Humihingi kami ng plastic. Ay, wala daw ditong plastic. Kaya dapat pala dito guys, may dala kang paper bag or eco bag. Eh, hindi kami prepare. Ang dinala namin guys, mga plastic bag. Hindi na namin nilabas kasi nga bawal. O ayan, kaya ito ang experience namin dito nakakatuwa. Ayan. At syempre kinulang din kami ng aming food kaya pagka morning guys, ayan, umaga na, eto kakain kami dito. May libre kaming breakfast. O, ayan. Ikaw na lang ang pipili ng breakfast mo dahil magsiserve naman sila sa'yo. Oo, yung aming hotel accommodation guys ay with free breakfast. Kung ilang days ka, ayan. Kaya napakaganda din naman, relax na relax talaga dito. O yan, bagong gising ako dyan guys. Kaya mukhang magang-magapang mga mukha. O, yan na. Another day na ito guys. Andito kami ngayon sa Bamboo Sanctuary ng Baguio. O, ayan, meron kaming nakitang pusa. Ayan, syempre entertain muna namin yung cat. Yung cutie-cutie na kitty. Kasi mahilig nga kami sa pusa. O, anywhere, makakita kami ng pusa, talagang hindi namin matiis na hindi lapitan. Ayan, may parking dito guys ha, 30 pesos. Tapos, walang entrance fee, pero may donation para sa mga seminarista. Kasi ito guys, seminaryo yata ito, parang nagdo-donate na lang para sa kanila. Kung magkano lang naman, wala naman silang price, magdo-donate ka lang kung ano yung bukal sa puso mo. Pero sulit ang pamamasyal dito guys kasi napakaganda ng Bamboo Sanctuary. Para ka talagang nasa ibang bansa. Hindi matatalo, hindi ka nalugi, tsaka kayang-kayang ipagmalaki. Kasi ang dami nga naming nakita dito ng mga foreigner na andito rin sila sa Baguio. O samantalang yung bansa nila is maganda na rin naman. Pero
mas gusto nilang mag-stay siguro dito. Ayan. O, dapat lang tahimik lang dito guys. Bawal dito magsisigaw o magingay-ingay. Bawal din gumamit ng drone. Yan, camera lang ng kamay. Saka, hindi ka pwede dito magtatakbo. Hindi ko alam kung bakit guys. Kasi, parang wala namang mabubulabog. Siguro baka marami dito mga nilalang na hindi nakikita. Kasi parang gubat talaga guys. Kaya bawal magtatakbo, baka masalubong natin sila, masalubong namin. Oh, yan. Katulad yan guys, walang gaanong tao dito kasi nasa baba sila lahat. Kasi medyo mahirap puntahan. Kung hindi ka talaga matibay sa akyatan guys, hindi mo to pupuntahan Kasi paakyat. Oo, pati yung sasakyan, hirap na hirap siya, puro paakyat na, kaya yung iba talaga, hindi sila sumasadya dito. Dahil nga kami, ito talaga ang gusto naming puntahan, hindi pwedeng hindi kami dito makapunta, kaya sinadya na namin, kasi matibay naman kami sa akyatan. Ako ba naman lumaki sa bundok, umakyat ako ng nyug nung araw, hindi ko ba naman dito may apply. Sisiw lang naman ito guys sa akin, kung ako nga akyat dito. No, kapag Sunday, walang gaanong tao. Kasi nga, halos bumaba na sa Metro Manila yung mga turista. Ayan. Kaya kami naman na-bless kami na hindi puno ng tao dito. Ang maraming tao dun sa Burnham. Hindi talaga nawawalan ng tao dun sa Session Road. Ayan. O, dito naman. Tingnan nyo naman guys. O, ayan. Sulit na sulit. O, talagang ang dami nilang mga signage dito na ipinapaliwanag kung anong uri ng kawayan yung nakatanim. Kasi iba-ibang variety guys ng bamboo ang mga nakatanim dito. Hindi naman sila pare-pareho. Oo, hindi ka rin maliligaw kasi meron naman silang mga guide na kung dito ang one way, kung dito ka papunta o liliko, ayan. O, ganito guys, puro lang yan bamboo. Wala ka namang ibang makikita. Tinitingnan ko nga guys, baka mayroong mga tumutubong labong. Pwede kaya dito kumuha? Pero kasi ang papayat ng mga bamboo guys. Nakakatuwa. Alam ko ginagamit ito ng mga ng mga yung mga nagla-landscape sa mga village na mga malalaking bahay. Nakikita ko 'tong mga bamboo na ito Oo. Hindi ko lang alam guys kung paano magpatubo ng ganitong bamboo. O ayan, paakyat na ito guys ha, ayan. O tingnan nyo, para kami nagha-hiking, pero ang lamig ng panahon. O, kaya hindi po ito nire-recommend ang lugar na ito sa mga senior citizen na mahihina na ang tuhod, tsaka may mga karamdaman. Huwag na po kayong sumubok pumunta dito sa Bamboo Sanctuary kasi paakyat po talaga at grabe ang hingal na mararamdaman ninyo. Pero kung talagang gusto nyo mag-exercise at kakayanin naman, pwede. Iba talaga yung sanay sa akyatan tsaka sa lakad. O yan. Mabuti na lang at sanay naman ako sa ganitong lakad-lakad at akyat-akyat. Kaya hindi na ako naninibago sa ganitong lugar na pinupuntahan. Ang ganda-ganda guys, para kang nasa ibang bansa talaga. At ayan, malapit na kami sa tuktok. Medyo nahihingal na rin ako ng konti. Kasi kanina pa kami lakad ng lakad, akyat ng akyat sa mga daan dito. Paliko-liko na nga, paakyat pa. O tingnan nyo guys, ang puno, hanep, ang ganda talaga. Buhay na buhay. Ganitong lugar ang napakasarap talagang pasyalan. Press na press, saka parang natatanggal ang problema mo sa buhay. O yan. Overlooking na ito guys. Matatanaw mo yung baba, mga kabahayan. Ang gaganda ng mga bahay nila dito guys. Gawa sa bato. Talagang ang titibay.
Tsaka kahit nasa gilid na ng bundok, meron pa rin bahay. Talaga mga bahay dito nasa gilid ng bundok na para bang isang uga-uga parang nakakatakot. Pero dahil sanay sila tsaka matitibay ang bahay nila. O ayan, matatanaw mo ang mga bahay. Oo, at saka guys, alam mo ba ang natuwa talaga ako dito sa Baguio dahil yung sayote, damo lang pala sa kanila yun. Kasi yung mga dinaanan naming mga gilid ng kalsada, may mga nakapulupot na sayote sa mga puno, sa mga bakod, sa mga kable ng kuryente. Tapos yung bunga nakalawit lang, hindi pinapansin. Sabi ko nga, ano kaya kung pwedeng umistap at mamitas ng sayote? Pero doon naman sa mga tindahan sa palengke, marami naman ding binibenta. Pero talagang tumutubo yung sayote nila sa mga gilid-gilid na ng kalsada. Pwede kang kumuha. Hindi na pala sa kanila, hindi na gaanong pinapansin ang sayote dito. Napakaganda. Tsaka, yung mga halaman nila dito guys, kahit nasa tabi lang, ang ganda ng tubo. O ayan, tingnan nyo naman guys, di ka pa ba marerelax sa ganitong klase ng lugar? Parang nagbalik sa akin yung panahon na pumunta ako ng Japan. Hindi siya nalalayo. Ganito lang. Although sa Japan, nag-snow. Dito naman, malamig din. Kasing lamig din naman ng Japan. Kasi nung pumunta kami doon, by June, halos ganito yung weather. Ganito talaga, naka-sweatshirt ka pa rin. Naka-heater ka maligo. Pero summer daw yun doon. Hindi pa daw yun talagang tunay na lamig ng Japan. O kaya maipapantay ang Baguio City. O yan, pababa na kami dito guys. Dahil nakarating na kami sa tuktok. Medyo mabilis yung pababa kasi pababa na nga siya. Ang paakyat lang ang medyo mahirap kasi nagpupuwersa ka ng lakas. Ayan mga kasunod namin guys, foreigner yan. Yung nauna sa amin. Nagbablog din yata siya kasi nagsasali-salita rin siya tsaka nagpapaliwanag siya. Oh, ayan, 'di ba? Turista ang peg, guys. Pero wala naman ako nakita dito na malaking kawayan, yung ginagawang bahay. Kagaya ng mga kawayan namin sa province. Malalaki, matataba ang katawan. Ito talaga puro payat. Pero yung kanilang mga nakita kong mga furniture dito, halos ito yung materials na ginamit, ganito kapapayat eh. Kaya magaganda rin ang mga produktong nagagawa ng kawayan na ito. O, tingnan nyo guys ha, malinis dito. Walang mga basu-basura. O, ayan guys, palabas na kami. Ito na yung way ng palabas. So, ito na yung end ng aking part 1. Ayan. At i-upload ko yung part 2 ng video ito guys. Dahil masyadong mahaba kung tuloy-tuloy.